Isa ang Pilipinas sa mga bansa sa Asia na may pinakamataas daw na halaga ng serbisyo o labor cost. Pero ayon sa Department of Trade and Industry, paborito pa ring destinasyon ng mga mamumuhunan ng ating bansa dahil sa kakayahan ng mga manggagawang Pilipino. Ang detalye sa ulat ni George Bandola. Sa buong Asya, isa na raw ang Pilipinas sa may mataas na halaga ng labor cost o halaga ng serbisyo. Pero pagtitiyak na Trade and Industry Secretary Gregory Domingo, mauungusan pa rin ng Pilipinas ng ibang bansa sa Asya sa larangan ng paghihimok ng mga investor. Kaya naman numero 1 investment destination pa rin ang Pilipinas. Bukod kasi sa magandang panahon, bahagi ng bansa, estratehikong lokasyon ng bansa sa buong rehiyon, ipinagyayabang din ng DTI sa tuwinang may trade mission ito ang mismong tao. Di hamak kasi na mas maraming Filipino nakakaintindi o kung hindi man ay nakakapagsalita ng wikang English. Bagay na mas gusto ng mga investors dahil hindi na kailangan magbayad ng interpreter ang mga ito. Ang China, mas mahal na raw ang labor cost mula noong 2010 kaya maraming foreign investors ang mas pumapabor ngayon sa Pilipinas. Pero aminado si Domingo na marami pang dapat isaayos para maging mas mabilis ang pagnenegosyo sa bansa. Resulta ito ng pinakahuling Economic Freedom Report ng World Bank kung saan nasa pang 108 rank ng Pilipinas mula sa 138. Bagamat umangat ng 30 hakbang ang ranking ng Pilipinas, nahihirapan pa rin daw ang maraming negosyante sa burokrasya lalo na sa mga local government units. Sabi naman ni Sergio Ortiz Luis, champion ng National Competitiveness Council on Business Process Licensing, dahil maikli lamang ang pamamalagi ng mga local chief executives kaya mas sinisiguro din nilang makakolekta ng mga nararapat na buwis sa mga nais magtayo ng negosyo. Ayaw nila mag-invest doon sa mga computerization, no? Hindi nila kaya mag-computer, ayaw nila mag-hire ng particular tao, ayaw nilang gawin yung flow of work, tsaka yun naman yung mga lugar na wala namang masyadong negosyante. Simple lang yung mga ano. So hindi sila nag-aambisyon na magkaroon ng mga call centers, for instance. Siguro, iniisip nila, masama naman electric dito sa amin, tsaka wala naman kaming talents dito. Kaya dapat daw pursigido ng NCC at DTI sa paghihimok sa mga LGU na makiisa sa automation at pagpapabilis ng pagnenegosyo para mas makaakit ng mga investors sa kanilang mga nasasakupan. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola.